Kabanata 681, ang nakamaskara na babae sa mundo. Naramdaman ni Chinyu na nanghina ang kanyang mga paa, at ang kanyang puwitan ay bumagsak sa lupa. Chinyu. Nag-aalalang tumakbo si Xiaoyu. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu. Sinubukan niyang i-activate ang internal chi sa kanyang katawan, ngunit nalaman na ang lahat ng acupoints ay seliado na, at hindi siya makagalaw. Ito ang divine needle ng ice spirit ng Han Palace. It can seal the acupoints of people, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Hanggat tinamaan ka ng ice spirit needle, ang iyong panloob na chi ay hihina at hihina hanggang sa ikaw ay mamatay. Hindi umimik si Chinyu. Napahiga siya sa lupa at mabilis na namula ang mukha. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi naguguluhan sa ngayon. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pakilusan ang kanyang panloob na chi sa pagtatangkang masira ang ice spirit needle na nagselyo sa mga acupoints. Ano ang dapat nating gawin kay Chinyu? Tanong ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Patayin mo siya. Hindi natin mabubuhay ang taong ito, malamig na sabi ng kausap. Kaya naman, silang tatlo ay agad na humakbang pasulong. Hinawakan nila ang ice spirit needle sa kanilang mga kamay at walang awa na hinampas ito kay Chinyu. Boom! Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay agad na gumuho. At sa tabi ni Chinyu, si Xiaoyu ay naapektuhan din at direktang pinalipad. Ito ay isang welga mula sa Martial Marquises. Talagang hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng pinakamataas na inner strength grandmaster. Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang laman ni Xiaoyu ay napunit, at ang kanyang panloob na chi ay humina. Xiaoyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinubukan niya ang kanyang makakaya na pakilusan ang panloob na chi sa kanyang katawan upang ipagpatuloy ang pag-atake sa kanyang acupoints. Hindi pa talaga siya patay. Nang makitang hindi nasaktan si Chinyu, hindi mapigilan ng tatlo na sumimangot. Ang tigas daw ng katawan nitong lalaking ito. Hindi ganoon kadaling patayin siya. Bilisan na natin ang mga gamit. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kaya naman, isang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ang agad na humakbang. Inabot niya at hinawakan si Xiaoyu sa leeg, direktang itinaas ito sa hangin. Magsalita ka, nasaan ang maskara? Malamig na tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Kinagat ni Xiaoyu ang kanyang mga ngipin at sinabi ang bawat salita, ako, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hindi ka makakakuha ng magandang wakas sa pagiging matigas ang ulo, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ang lakas ng kanyang kamay ay dahan-daang tumaas, at agad na namula ang mukha ni Xiaoyu. Nagpumiglas siya ng husto, ngunit laban kay Martial Marquises, ang lahat ng kanyang lakas ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Mr. Wu ang kutsilyo sa kusina at walang awa na tinatad ang likod ng ulo ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa isang putok, ang kutsilyo sa kusina ay direktang nabasag. Bitawan mo ang aking anak na babae. Galit na umuungal si Mr. Wu. Mr. Wu, bilasan mo at umalis ka na. Agad na nabalisa si Chinyu. Si Mr. Wu ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi niya magagawang sakta ng isang Martial Marquises. At ang isang casual na welga mula sa isang Martial Marquis ay maaaring pumatay kay Mr. Wu. Dahan-daang inikot ng lalaking nakaitim ang kanyang katawan. Malamig niyang tiningnan si Mr. Wu at sinabing, hindi mo alam ang lugar mo. Pagkatapos, iwinagayway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay at sinampal si Mr. Wu. Bagamat isa lamang itong casual na sampal, pinalipad pa rin si Mr. Wu. Ang sampal na ito ay nabasag ang mga buto ni Mr. Wu, at ang kanyang katawan ay naging malata at duguan. Si Mr. Wu ay nakahiga sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang katawan, at hindi malinaw na makita ang kanyang mukha. Bitiwan mo ang aking anak, nahihirapang sabi ni Mr. Wu, at pagkatapos ay nahimatay. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nawawala, at ang aura ng kamatayan ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago nang makita niya ito. Kailangan nating magmadali, baka mamamatay si Mr. Wu. Sabi ni Chinyu na may pag-aalala. Isang mayfly na sinusubukang yugyugan ang isang puno.
Hindi mo alam ang lugar mo, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Itinaas niya ang kanyang palad, at isang sinag ng liwanag ang namuo sa kanyang palad. Ang sinag ng liwanag na ito ay papalapit kay Mr. Wu, at ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay mabilis na namumuo. Tumigil ka. Agad na nabalisa si Qin Yu nang makita niya ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at desperadong inatake ang mga acupuncture point sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang bilis ay masyadong mabagal, walang oras. Buzz! Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kamay ng lalaking nakasuot ng itim at dumiretso kay Mr. Wu. Boom! Agad na gumuho ang lupa. Halos madurog na ang katawan ni Mr. Wu. Tatay! Agad na nanlaki ang mga mata ni Xiao Yu. Napatitig siya sa direksyon ni Mr. Wu habang ang mga luhang kasing laki ng butil ay umaagos mula sa kanyang mga mata. Pinuksan ni Mr. Wu ang kanyang mga mata nang may matinding kahirapan. Ibinuka niya ang kanyang bibig, parang may gustong sabihin, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi na niya magawang ibuka man lang ang kanyang bibig. Unti-unting bumagsak ang nakataas na palad ni Mr. Wu. Ang kanyang panloob na chi ay biglang huminto sa sandaling ito. Tatay! Pinutol ng masakit na boses ni Xiao Yu ang tahimik na gabi. Unti-unting naging mabangis ang ekspresyon ng mukha niya. Papatayin kita! Papatayin kita! Sumigaw si Xiao Yu, at biglang nanginig ang buong bahay. Ha! Agad na kumunat ang noo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Rumble! Nanginginig ang lupa, parang nanginginig. Parang may biglang sumugod. Swoosh! Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay gumuho ang silid. Isang maskara na kumikislap na may madilim na liwanag ang lumipad palabas sa silid. Maskara! Ito ang maskara. Tuwang-tuwa ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na damit. Tinapon nila si Xiao Yu at tumakbo patungo sa maskara. Gayunpaman, ang maskara ay direktang lumipad patungo kay Xiao Yu at dumaikit ng mahigpit sa kanyang mukha. Ano? Anong nangyayari? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng tatlong lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang katawan ni Xiao Yu ay dahan-daang lumutang sa hangin. Isang napakasamang aura ang mabilis na dumaloy kay Xiao Yu. Ang kanyang figure ay lumutang sa hangin, at ang kanyang bawat galaw ay may dalang malalamig na layuning pagpatay. Sa sandaling ito, natatakpan ng maskara ang mukha ni Xiao Yu, at isang pares ng malamig na mga mata ang makikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, at mula sa kanyang mapagkunwari na titig, tila siya ay tumitingin sa mga langgam. Ang matinding pagpatay sa kanyang katawan ay nagpang-inig sa mga tao. Agad na nanlaki ang mga mata ni Qin Yu. Ang figurang ito ay halos kapareho ng sa babaeng nakamaskara na nakita ni Qin Yu sa Immortal Slaying Sect. Si Xiao Yu at ang babaeng nakamaskara ay magkamag-anak talaga. Gulat na bulalas ni Qin Yu. Hindi kaya si Xiao Yu talaga ang reincarnation ng babaeng nakamaskara. Masyadong magkatulad ang kanilang mga figure. Malamig na tiningnan ni Xiao Yu ang tatlong lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang ice cold killing intent ay hindi maaaring makatulong ngunit hindi mapalagay ang mga tao. Ang tatlong lalaking nakasuot ng itim ay tumingin kay Xiao Yu at kumunat ang noo. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na takot sa kanilang mga puso. Kahit na walang panloob na chi na lumalabas mula sa katawan ni Xiao Yu, nakakaramdam pa rin ito ng pagkabalisa sa mga tao. Anong nangyayari? Paano lumipad ang maskara sa kanyang mukha? Sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na boses sa malalim na boses. Anong charlatan? Wala akong pakialam kung ano ang dahilan. Patayin muna natin siya. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at humakbang patungo kay Xiao Yu. Kabanata 682, Maskara at Kabaong. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim ay malinaw na hindi alam kung anong uri ng pag-iral ang babaeng nakamaskara. Sa sandaling ito, bukod sa malamig na mamamatay tao na aura sa katawan ni Xiao Yu, wala silang maramdamang anumang internal chi fluctuations. Napatingin si Qin Yu sa direksyon ni Xiao Yu, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Gusto niyang malaman kung anong klaseng lakas meron ang babaeng nakamaskara. Pumunta ka. Nagkatinginan silang tatlo, pagkatapos ay humakbang ng malalaking hakbang patungo kay Xiao Yu.
Nakahawak sila sa Ice Spirit Needle sa kanilang mga kamay. Ginamit nilang tatlo ang lahat ng kanilang trump card ng sabay-sabay para patayin si Xiaoyu sa pinakamaikling panahon. Gayunpaman, hindi gumalaw si Xiaoyu. Malamig lang ang tingin niya sa kanilang tatlo. Swoosh! Mabilis na nakarating silang tatlo sa harap ni Xiaoyu. Sa sandaling ito, bahagyang itinaas ni Xiaoyu ang kanyang palad. Sa isang iglap, nawala ang mga spells ng 3 taong ito. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagyelo sa gitna ng hangin at hindi makagalaw. Ano? Anong nangyayari? Labis na takot silang tatlo. Nagpumiglas sila ng husto para makawala sa paghihigpit na ito. Gayunpaman, gaano man sila kahirap, hindi pa rin sila makagalaw. Malamig silang tiningnan ni Xiaoyu. Itinaas niya ang malajay niyang kamay at bahagyang kinurot paarap. Puh! Habang isinasara ni Xiaoyu ang kanyang mga daliri, ang katawan ng 3 taong ito ay direktang naging madugong ambon at sumabog. Napuno ng malakas na amoy ng dugo ang eksena. Kahit na ang kanilang mga buto ay hindi naiwan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Qinyu na malunok. Anong klaseng lakas ito? Sa pagtaas ng kamay niya, dinurog niya silang tatlo. At saka, hindi talaga ito ang babaeng nakamaskara. Ito lamang ang kapangyarihang dala ng maskara. Anong klaseng lakas meron ang totoong babaeng nakamaskara? Sa sandaling ito rin sa wakas ay nagtagumpay si Qinyu na makalusot. Nagmamadali siyang tumayo mula sa lupa at tumingin sa direksyon ni Xiaoyu. Xiaoyu! Sigaw ni Qinyu. Lumingon si Xiaoyu at malamig na tumingin kay Qinyu. Isang sulyap lang ay mas bumilis ang tibok ng puso ni Qinyu, at tila kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang dugo sa katawan ni Qinyu ay tila mabilis na lumalawak, na parang sisubog ito anumang oras. Xiaoyu? Ikaw. Ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig at agad na niluwa ang isang bibig ng dugo. Tumigil ka. Ako si Qinyu. Nahihirapang sumigaw si Qinyu. Kaharap ang babaeng ito, si Qinyu ay walang kahit katiting na intensyon na lumaban. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na kahit anong paglaban niya, hindi talaga siya mapapantayan. Xiaoyu. Ako si Qinyu. Ang mga pores ni Qinyu ay dumudugo na, at ang kanyang mga buto ay pumuputok. Tinitigan niya ang direksyon ni Xiaoyu, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng hangin, malamig na tiningnan ni Xiaoyu si Qinyu. Xiaoyu? Dali. Tanggalin mo ang maskara, ayos na ngayon. Tutulungan kita. Ginamit ni Qinyu ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang mga salitang ito ng nahihirapan. Sa wakas, si Xiaoyu ay tila bumalik sa kanyang katinoan. Ang sakit na namamalagi sa katawan ni Qinyu ay nagsimula na ring maglaho. Biglang bumagsak si Qinyu sa lupa at hindi napigilan ang paghinga. Malapit na, ngayon lang, muntik na akong mamatay, bulong ni Qinyu sa mahinang boses. Isang tingin lang iyon, at halos kitil na nito ang buhay ni Qinyu. Napabuntong hininga si Qinyu. Anong uri ng cultivation base ang mayroon siya upang magkaroon ng ganoong lakas? Kung tungkol sa tunay na babaeng nakamaskara. Anong klaseng pag-iral siya? Hindi mapigilan ni Qinyu na hindi makapagsalita. Unti-unting bumagsak ang figure ni Xiaoyu mula sa langit. Tumingin siya kay Qinyu at pagkatapos kay Mr. Wu. Isang ilaw ang biglang kumislap sa maskara. Habang kumukupas ang liwanag, dahan-dahan ding nahulog ang maskara sa mukha ni Xiaoyu. Nagmamadaling tumingin si Qinyu sa direksyon ni Xiaoyu at tumingin sa mga pupils ni Xiaoyu. Nawala ang lamig sa kanyang mga pupil. Malinaw, bumalik sa normal si Xiaoyu. Qinyu? Iligtas mo ang tatay ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Xiaoyu. Lumuhad siya sa harap ni Mr. Wu na may luhang umaago sa kanyang mukha. Lumapit si Qinyu kay Mr. Wu. Medyo pangit ang ekspresyon niya, at hindi niya alam kung paano siya ay comfort. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mr. Wu, imposibleng mailigtas siya. Hindi bababasa, sa paglilinang ni Qinyu, hindi niya ito magagawa. Ang babaeng nakamaskara ay tiyak na magagawa ito. Sa sandaling ito, may naisip si Qinyu. Dali-dali niyang kinuha ang maskara at ibinigay kay Xiaoyu. Sinabing, Xiaoyu, isuot mo ang maskara. Baka may paraan. Sa sandaling ito, si Xiaoyu ay tulala.
Bagamat hindi niya alam kung bakit, nagmamadali pa rin siyang naglagay ng maskara sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, nahulog ang maskara. Hindi bumalik si Xiaoyu sa babaeng nakamaskara. Dahil dito napangiwi si Qinyu. Malinaw na sinulyapan ng babaeng nakamaskara si Mr. Wu kanina lang. Bakit hindi niya nailigtas si Mr. Wu? Si Mr. Wu ang kanyang ama. Hindi kaya iisang tao si Xiaoyu at ang babaeng nakamaskara. Oh! Ang babaeng nakamaskara ay walang pakialam sa buhay at kamatayan ni Mr. Wu. Lumuhad si Xiaoyu sa harap ni Mr. Wu at patuloy na humihikbi. Ang mga eksena ng nakaraan ay hindi maiwasang lumabas sa kanyang isipan. Dapat naging masunurin ako. Hindi ako dapat naging kusa. Niyakap ni Xiaoyu ang bangkay ni Mr. Wu at umiyak. Hindi alam ni Qinyu kung paano siya aliwin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Xiaoyu at bamulong, tutulungan kitang makaganti. Nalungkot si Qinyu matapos mangyari ang ganoong bagay. Wala na siya sa mood na dalhin si Xiaoyu para hanapin ang lalaking may bigot. Noong gabing iyon, sinamahan ni Xiaoyu ang bangkay ni Mr. Wu. Patuloy niyang ikinwento ang nakaraan at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Mr. Wu. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi nito nagawang iligtas ang buhay ni Mr. Wu. Kinaumagahan, bahagyang bumantong hininga si Qinyu at sinabing, mag-set up ng lapida para kay Mr. Wu. Sa sandaling ito, itinaas ni Xiaoyu ang kanyang ulo. Tinitigan niya si Qinyu at sinabing, maaari mo ba akong tulungang mag-isip ng paraan para maprotektahan ang katawan ng aking ama? Natigilan si Qinyu. Natahimik siya sandali at sinabing, may kaibigan ako. Baka kakayanin niya. Natural na tinutukoy ng kaibigang iyon ang lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay may hindi mabilang na kayamanan, kaya hindi dapat mahirap protektahan ang isang bangkay. Pinunasan ni Xiaoyu ang kanyang mga luha at sinabing may kasamang pagsusumamo, dalhin mo ako upang makita siya. Kahit anong mangyari, kailangan mong protektahan ang bangkay ng tatay ko. Okay. Huminga ng malalim si Qinyu. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Qinyu. Baka may ibang paraan ako, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Ganyan ang kabaong sa Spatial Magic Artifact. Ang kabaong ay sobrang lamig, kaya hindi dapat mahirap ipreserba ang isang bangkay. Sa pag-iisip nito, agad na inilabas ni Qinyu ang kabaong. Inilagay sa harapan nilang dalawa ang kabaong na kulay pula. Pinuksan ni Qinyu ang kabaong at sinabing, ilagay mo muna si Mr. Wu sa kabaong na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, tumingin si Xiaoyu sa kabaong na may mapurol na ekspresyon at hindi umimik. May isang piraso ng damit sa kabaong. Galing sa babaeng nakamaskara ang damit na ito. Hindi mapigilan ni Qinyu na bahagyang sumimangot. Magsasalita pa sana siya, ang maskara sa kamay ni Xiaoyu ay biglang nanginig ng husto. Kabanata 683, ang takot na may bigot. Ang maskara ay kumikislap sa liwanag habang lumilipad ito sa kabaong. Sa isang iglap, ang kabaong ay nagbuga ng mga alon ng panloob na chi na natipon sa maskara. Agad na nilamon ng masasamang enerhiya ang buong eksena. Si Qinyu, na natatakot na maapektuhan siya, nagmamadaling hinayla si Xiaoyu sa gilid. Ang maskara ay patuloy na nanginginig sa hangin, at ang panloob na chi ay tumangay sa kabaong. Itinaas ni Qinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang eksenang ito, at bakas ng pagkagulat ang sumili sa kanyang mukha. Anong uri ng pamamaraan ito? Posible kaya na ang maskara ay nagkaroon ng pakiramdam ng sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumahimik ang eksena. Ang maskara ay nahulog sa kabaong, at ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Hinayla ni Qinyu si Xiaoyu sa harap ng kabaong. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang maskara bago ibinalik kay Xiaoyu. May kakaiba ka bang nararamdaman? Tanong ni Qinyu na may pag-aalala. Umiling lang si Xiaoyu at hindi nagsalita. Marahil ay dahil sa pagkamatay ni Mr. Wu o dahil sa maskara, tila naging mas tahimik si Xiaoyu. Ang ice-cold internal chi sa kanyang katawan ay hindi na katulad ng sa isang teenager na babae. Hindi alam ni Qinyu kung ito ay mabuti o masamang bagay. Gayunpaman, kung talagang may relasyon sa pagitan ni Xiaoyu at ng babaeng nakamaskara, hindi maiisip ang hinaharap ni Xiaoyu.
Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Chinyu sa lugar na ito. Sa pagkamatay ni Mr. Wu, tiyak na hindi na mabubuhay si Xiaoyu ng mag-isa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, napabuntong hininga na lamang si Chinyu. Ibabalik ko siya sa Green Moon Villa sa ngayon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa isang kisap mata, isang linggo na ang lumipas. At ang mood ni Xiaoyu ay tila lumuwag ng husto. Kaya naman, nagpasya si Chinyu na hanapin ang lalaking may bigot kinabukasan at gamitin ito para buhayin ang dalawang lalaking bangkay. Sa gabi, inilabas ni Chinyu ang dalawang bangkay ng lalaki mula sa Spatial Magic Artifact. Xiaoyu, kilala mo ba ang dalawang taong ito? Itinuro ni Chinyu ang dalawang bangkay at nagtanong. Umiling si Xiaoyu at sinabing, hindi. Hindi na nagtanong pa si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin sigurado kung may relasyon sa pagitan ni Xiaoyu at ng babaeng nakamaskara. Siguro dahil lang sa konstitusyon ko, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos ng lahat, si Xiaoyu ay may purong dark energy na katawan. Marahil ay mayroon siyang tiyak na reaksyon sa babaeng nakamaskara. Kumalat na ang balita tungkol sa maskara. Sa susunod, natatakot akong magkaroon ng walang katapusang gulo. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Sa pagkakataong ito, ang mga taong dumating upang agawin ang maskara ay tatlong martial marquis. Anong uri ng mga makapangyarihang tao ang darating sa susunod? Kinabukasan, dinala ni Chinyu si Xiaoyu at umalis sa Chuzhou bago sumugod sa lalaking may bigot. Habang nasa daan, mukhang tahimik si Xiaoyu. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay natagpuan ni Chinyu ang lokasyon ng lalaking may bigot. Ito ay isang tiwangwang at walang nakatirang lugar. Ang isang tao ay maaaring makaramdam ng bakas ng solemnidad sa paligid. Napasinghot si Chinyu sa kanyang ilong at hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Mukhang may nabuong porma sayon dito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sinubukan niyang pakilusan ang panloob na chi sa kanyang katawan, ngunit natagpuan na ang panloob na chi sa kanyang katawan ay tila pinigilan, tulad ng isang blok ng yelo na hindi maiikot. Talagang may formation, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Siyempre, hindi niya masyadong pinag-isipan. Kahit na walang surge ng internal chi, ang katawan ni Chinyu ay masasabing walang kapantay. Tinala ni Chinyu si Xiaoyu at naglakad pasulong. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang array platform sa mga mata ni Chinyu. Habang tinitingnan niya ito, ang array platform na ito ay mukhang medyo sinaunang. Dito, maraming kakaibang karakter ang inukit. Sa paligid ng array platform, mayroong maraming array flag. Dapat dito, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ang misteryosong array platform na ito ay simple at walang palamuti, at walang kahit isang pahiwatig ng panloob na chi na lumalabas dito. Ang yugto ng pagbuo ay ginawa din ng napakasimple, na para bang ito ay masisira anumang oras. Nasaan ito? Nang makita ito, hindi mapigilan ni Xiaoyu na sumimangot at magtanong. Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong na ito, ngunit sinabi niya, Xiaoyu, hihiramin ko ang maskara mo mamaya. Ibabalik ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Ipinasa ni Xiaoyu ang maskara kay Chinyu. Ang maskara na ito ay hindi ligtas sa akin. Hahayaan kitang alagaan ito pansamantala, sabi ni Xiaoyu. Nag-isip sandali si Chinyu. Tila makatwiran, kaya tumango siya at sumang-ayon. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa paligid at hindi napigil ang umungol, saan nagpunta ang lalaking may bigot. Baka nakaalis na siya. Sino ang lalaking may bigot? Tanong ni Xiaoyu. Napangiti si Chinyu at sinabing, kaibigan ko siya. Hintayin natin siya dito. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Chinyu si Xiaoyu at umupo sa platform habang hinihintay ang lalaking may bigot. Lumipas ang oras sa bawat minuto, ngunit hindi nagpakita ang lalaking may bigot. Maya-maya, sumapit ang gabi. Walang ilaw sa paligid maliban sa liwanag ng bituin. Sa sandaling ito, isang figure ang nagtatago sa kadiliman. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu, at sumilay ang lamig sa kanyang mga mata. Kahit na labis kitang hinahangaan, alang-alang sa maskarang iyan. Mapapabayaan lang kita, sabi ng lalaking may bigot sa mahinang boses.
Pagkatapos, pinigilan niya ang kanyang hininga at humakbang patungo sa direksyon ni Chinyu. Sa sandaling ito, si Chinyu ay ganap na nakakalimutan sa kanyang paligid. Siya ay nagmumuni-muni at naglilinang sa array platform na ito. Sa lalong madaling panahon, lumitaw ang figure ng lalaking may bigot sa likod ni Chinyu. Malamig siyang tumingin kay Chinyu, at isang salungat na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit ang magkasalungat na tingin na ito ay nawala sa isang iglap, at napalitan ng lamig. Itinaas niya ang kanyang palad at dahan-dahang iniabot sa direksyon ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang lumingon si Xiaoyu at tumingin sa lalaking may bigot. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking may bigot. Akmang gagawa siya ng walang awa na galaw, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Habang nakatingin siya kay Xiaoyu, ang lalaking may bigot sa mukha ay namutla. Sa susunod na segundo, ang lalaking may bigot ay bumaril pabalik. Bakas pa sa mukha niya ang takot. Ikaw, itinuro ng lalaking may bigot ang direksyon ni Xiaoyu at patuloy na bumubulong, parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga galaw ay natural na nakakuha ng atensyon ni Chinyu. Lumingon siya at tumingin sa lalaking may bigot. Kumunat ang noo niya at sinabing, anong ginagawa mo? Nakakita ka na ba ng multo? Napalunok ng mariin ang lalaking may bigot. Patuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Sa isang iglap lang, hindi mabilang na mga pag-iisip ang bumungad sa lalaking may isip ng bigot. Ang kanyang plano ng pag-agaw ng maskara ay nawala sa manipis na hangin sa sandaling ito. Tumingin si Chinyu sa lalaking may bigot na may kain na hinala, pagkatapos ay kay Xiaoyu, at Bamulong, anong ginagawa mo? Pinunasan ng lalaking may bigot ang pawis sa noo at nahihiyang tumayo. Wala, ang lalaking may bigot ay muling naglagay sa kanyang walang pakialam na ekspresyon. Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot pataas at pababa, pagkatapos ay kay Xiaoyu. Pagkatapos, sinabi niya na may kaunting amusement, mukhang takot na takot ka kay Xiaoyu. Nang marinig niya ito, tumibok ang lalaking may pusong bigot. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pabago-bago. Kabanata 684, muling pagkabuhay ng mga bangkay ng lalaki. Si Chinyu ay hindi isang tanga. Siyempre, nakikita niya ang kakaibang katangian ng lalaking bigot. Halika, sabihin mo sa akin, ano ang alam mo at ano ang gusto mong gawin. Hinailan ni Chinyu sa gilid ang lalaking may bigot, puno ng puot ang tono nito. Natahimik agad ang bigot. Ito ay isang bihirang pagkakataon kung saan siya ay napakaseryoso. Yung babaeng yun. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ilang sandali pa, itinuro ng lalaking bigot ang direksyon ni Xiaoyu. Sinabi ni Chinyu, kapatid ko siya. Anong problema? Bumantong hininga ang lalaking bigot at sinabi, para sabihin sa iyo ang totoo, naglakbay ako sa hilaga at timog sa loob ng maraming taon, hanggang sa Emperor Qin. Pumunta ka sa punto. Pinigilan ni Chinyu ang pagdaldal ng bigot. Umubo ang bigot at nagpatuloy, nakita ko minsan ang larawan ng babaeng nakamaskara. Yung babae sa portrait, kamukhang kamukha ng kapatid mo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na umungol, mukhang may relasyon sa pagitan niya at ng babaeng nakamaskara. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa lalaking bigot at sinabi, ano ba talaga ang alam mo? Sinabi ng lalaking bigot sa malalim na boses, dapat mong malaman na ang babaeng nakamaskara na ito ay hindi mula sa panahong ito. Kahit na siya ay may mataas na antas ng pagtatanim, dapat na siya ay naging isang tumpok ng dilaw na lupa ngayon. Ngunit, hinala ko na ang babaeng nakamaskara ay muling nagkatawang tao sa anumang paraan. At ang iyong kapatid na babae ay malamang na mula sa isang henerasyon ng kanyang reincarnation. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tulad ng sinabi ng lalaking bigot, kahit na ang isang mahusay na magsasaka sa tribulation stage ay maaaring mamatay. Ito ang batas ng kalikasan, at walang makakatakas dito. Kung talagang gaya ng sinabi ng lalaking bigot, na patuloy na nagre-reincarnate ang babaeng nakamaskara, talagang nakakakilabot. Chinyu? Ang maskara na binanggit mo ay nasa kanyang mga kamay, tama ba? Tanong ng lalaking bigot. Tumango si Chinyu at sinabing, oo.
Pagkarinig nito, nagmamadaling sinabi ng lalaking bigot, mas mabuting mag-isip ka ng paraan para hindi siya magising ng anumang alaala. Kung hindi, tiyak na magiging kapahamakan. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka ba masyadong nakakaalarma? Kilalang kilala ko si Xiaoyu. Kahit medyo pilyo siya, mabait naman ang puso niya. Paano siya may kinalaman sa isang sakuna? Nag-aalalang sabi ng bigot, hindi mo kasi naiintindihan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ayon sa impormasyon na mayroon ako, ang babaeng nakamaskara na ito ay isang dyablo na pumapatay ng hindi kumukurap. Sa pagkakaalam ko, wala siyang pakialam kahit mga kamag-anak at kaibigan niya. Ang kabaitan niya ngayon ay kasinungalingan lang. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, talaga bang nakakatakot tulad ng sinasabi mo? Pamulong ang bigot, totoo talaga. Kung maaari, mas mabuting patayin natin siya ng maaga. Imposible yan. Tinanggihan ni Chinyu ang mungkahi ng mustache man nang hindi man lang nag-iisip. At binabalaan kita, mas mabuting wala kang ideya tungkol sa kanya, malamig na sabi ni Chinyu. Bahagyang bumantong hininga ang lalaking bigot at sinabing, Chinyu, marahil ay iniisip mo na mayroon siyang magandang relasyon sa iyo ngayon, ngunit sa hinaharap. Kapag siya ay nabuo sa hinaharap, siya ay magiging ibang tao. Pagdating ng panahon na iyon, walang makakapidyaw sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang magdurusa? Tumingin si Chinyu sa lalaking bigot na may seryosong ekspresyon at pagkatapos ay kay Xiaoyu na nasa hindi kalayuan. Handa ka bang panoorin ang napakaraming inosenteng tao na namamatay sa kanyang mga kamay? Galit na sabi ng lalaking bigot. Hindi pa rin nagsasalita si Chinyu. Makatwiran ang mga salita ng lalaking bigot, ngunit imposible para sa kanya na maalis si Xiaoyu. Sisiguraduhin kung okay lang siya. Huminga ng malalim si Chinyu. Kahit na sabihin mo, na balang araw ay maging demonyo siya, ako mismo ang magsusupol sa kanya. Napabuntong hininga ang lalaking bigot. Natatakot lang ako na wala ka ng kakayahang gawin iyon sa oras na iyon. Sige, mula ngayon, huwag nang pag-usapan ang paksang ito. Tinuro ni Chinyu ang lalaking bigot at sinabing. At saka, huwag mong ipaalam kay Xiaoyu ang tungkol dito, maintindihan mo. Walang magawa ang bigot kay Chinyu. Iwagayway lang niya ang kanyang kamay at sinabing, fine, fine, fine. Gawin mo ang gusto mo. Tinatamad akong mag-alala. Hindi itinuloy ni Chinyu ang paksa. Inilabas niya ang maskara mula sa special artifact at ibinigay sa lalaking bigot. Ito ang maskara na gusto mo. Huwag mag-aksaya ng oras, sabi ni Chinyu. Hawak ang maskara, ang lalaking bigot ay may komplikadong ekspresyon. Medyo natuwa siya, pero medyo kinilabutan din. Ang kanyang nakakatakot na ekspresyon ay nagpagulo kay Chinyu. Kahit na maraming alam na kwento ang lalaking bigot tungkol sa babaeng nakamaskara, mga alamat lamang sila. Hindi pa niya ito naranasan ng personal, kaya paano siya matatakot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. It really is her mask. Hindi napigil ang dilaan ng lalaking bigot ang kanyang mga labi. Mas mabuting wala kang ideya tungkol sa maskarang ito. Babala ni Chinyu. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Ngayon lang ako sumuko sa ideyang ito. Mula nang makita niya si Xiaoyu, ang mga iniisip sa kanyang puso ay naglaho sa manipis na hangin. Maging ang lalaking bigot ay hindi alam kung bakit. Kung gayon, magsimula tayo, sabi ni Chinyu. Hindi naman kailangang magmadali. Kailangan pa nating ayusin muna yung formation platform. Kung masyadong makapangyarihan, madaling masira ang formation platform, nakangiting sabi ng bigot. Pinandilatan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabing, anong ginagawa mo? Hinawakan ng may bigot ang ilong at pilit na ngumiti. Hindi kumpleto ang formation platform na ito dahil hindi pa talaga gustong tulungan ng lalaking bigot si Chinyu noon pa man. Lahat ng ginawa niya ay lituhin si Chinyu at alisin ang maskara. Inalis ng lalaking bigot ang pressure kay Chinyu mula sa formation platform at pagkatapos ay naglabas ng ilang formation flag. Gaano katagal ito? Tanong ni Chinyu. Iniunat ng lalaking may bigot ang isang daliri at sinabing, 3 oras. Tumango si Chinyu at sinabing, kung gayon, bilasan mo.
Kinuha ng lalaking bigot ang maskara at bumalik sa formation platform. Nang madaanan niya si Xiaoyu, hindi namamalayan ng lalaking bigot na lumingon sa gilid. Dahil dito ay natarante si Xiaoyu. Tinuro niya ang ilong niya at bamulong, pangit ba ako? Siyempre hindi, walang magawa si Qingyu. Siya ay isang tanga. Hindi mo siya kailangang pansinin. Tumugon si Xiaoyu ng, oh. Medyo inaantok na daw siya. Humiga siya sa balikat ni Qingyu at nakatulog ng napakabilis. Sa pagtingin sa maselang babae sa kanyang harapan, hindi siya may ugnay ni Qingyu sa babaeng nakamaskara na sinasabi ng lalaking bigot. Lumipas ang oras, at mabilis na lumipas ang 3 oras. Inayos ng lalaking bigot ang formation platform. Ito ay mukhang mas kumpleto at mas matibay ngayon. Naglagay siya ng mga espesyal na mahiwagang artifact sa paligid ng formation platform upang patatagin ito upang hindi ito masira ng malakas na puwersa. Sige, ilabas mo ang 2 bangkay, sabi ng lalaking bigot. Napaungol si Qingyu. Pagkatapos niyang ayusin si Xiaoyu, inilabas niya ang mga bangkay at inilagay sa gitna ng formation platform. Hawak ng lalaking bigot ang isang gintong mangkok na kasing laki ng palad at sinabing, kailangan ko pa ng bakas ng iyong dugo para makontrol ang 2 bangkay. Hindi nag-aksaya ng oras si Qingyu. Agad niyang inilabas ang isang patak ng kanyang blood essence at pinatulo iyon sa maliit na mangkok. Naglakad ang lalaking bigot sa gitna ng formation platform. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at nag-spell. Sa isang maikling sandali, ang ilang mga salita ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa platform ng pagbuo. Ang mga agos ng kakaibang kapangyarihan ay umagos mula sa lahat ng direksyon at bumagsak patungo sa 2 bangkay. Si Qingyu ay tahimik na nakatayo sa gilid at tahimik na naghintay. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qingyu. Bigla niyang naramdaman ang 2 sobrang nakakatakot na panloob na chi na papalapit sa kanila mula sa malapit. Tugatog ng martial marquee. Matapos maramdaman ang 2 panloob na chi, ang ekspresyon ng mukha ni Qingyu ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Kabanata 685, Pervert na babae. 2 panloob na chi sa tuktok ng martial marquee realm ay nagmamadali patungo sa direksyon ni Qingyu. Ang ganitong nakakatakot na panloob na chi ay hindi maiwasang maging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga tao. Hanggang ngayon, hindi pa nakatagpo si Qingyu ng isang cultivator sa tuktok ng martial marquee realm. Walang alam si Qingyu tungkol sa kanilang lakas. Ang bigot na lalaki sa platform ng Porma Sion ay malinaw ding naramdaman ang paglapit ng 2 panloob na chi na ito. Qingyu? Kahit ano pa man, huwag mong hayaang istorbohin ako ng sinuman, sabi ng lalaking bigot na may seryosong ekspresyon. Huminga ng malalim si Qingyu at tumango. Huwag kang mag-alala. Pipigilan ko sila. Kailangan mong magmadali. Tumango ang lalaking bigot at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Qingyu sa direksyon ng 2 panloob na chi at tahimik na naghintay sa kanilang pagdating. Ang 2 panloob na chi ay palapit ng palapit. 1 kilometro, 500 metro, 100 metro. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa larangan ng pangitain ni Qingyu. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa harap ni Qingyu. Ang lalaki ay may taas na 8 talampakan at mukhang hindi kapani-paniwalang malakas. Napakaganda ng figure ng babae. Hindi naiwasang magpantasya ng mga tao ang kanyang pilipit na malaahas na baywang. Malamig na tiningnan ni Qingyu ang 2 tao at sinabing, sino kayo? Ikaw ba ay mga tao mula sa Jingdu Martial Arts Association? O kayo ba ay ipinadala ng ilang maharlikang pamilya? Nang marinig ito ng babae, hindi napigilan ng isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bata, hindi tayo mula sa isang aristokratikong pamilya, tinakpan ng babae ang kanyang bibig at ngumiti ng nakakaloko. Malamig na sinabi ni Qingyu, kung gayon, sino ba talaga kayong mga tao? Pinatay mo ang 2 sa aming mga miyembro, at naglakas loob ka pa ring magtanong kung sino kami. Malamig na sabi ng lalaki. Sumimangot si Qingyu at sinabing, mga tao mula sa Han Palace. Tama, how dare you? Malamig na sabi ng lalaki. Hoy, huwag mo siyang takutin, nakangiting sabi ng babae. Naging solemn na ang mukha ni Qingyu.
Saan nagmula ang Han Palace na ito? Nagawa talaga nilang magpadala ng 2 peak stage martial marquee ng ganoon lang. Anak, ibigay mo ang maskara at iiwan kung buo ang bangkay mo. Malamig ang tono ng lalaki, at pinakawalan ang pressure mula sa kanyang katawan. Agad na naramdaman ni Chinyu ang kanyang mga balikat na kasing bigat ng bundok. Bata, tinitingnan ng maselang balat at laman mo, hindi ko kayang patayin ka. Bakit hindi mo ibigay ang maskara at magpalipis ng gabi sa akin? Magsusumamo ako sa ngalan mo. Paano naman? Tinilaan ng babae ang kanyang labi at sinabing. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu, at hindi siya umimik. Ang lakas ng 2 taong ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa naisip niya. Huwag mo nang isipin na tanggalin ang maskara. Mas maganda kung hindi mo na lang iisipin. Malamig na sabi ni Chinyu. Ha! Hindi napigilan ng lalaki ang mapangiti. Chinyu? Ang galing mo magsalita. Sa tingin mo ba talagang hindi ka magagapi? Bata, bilasan mo iabot mo ang maskara. Kung hindi, kailangan mong magdusa. Isang bakas ng pagkakoketesh ang sumilay sa mga mata ng babae. Nang walang salita, mabilis na tumaas ang panloob na ni Chinyu. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay pumaligid sa katawan ni Chinyu, na nagbibigay liwanag sa paligid. Enough, halatang hindi siya interesado sa'yo. Hindi maiwasan ng lalaki ang mapangiti nang makita ang sitwasyon. Isang bakas ng panghihinayang ang sumilay sa mga mata ng babae. Bahagyang bumantong hininga siya at sinabing may panghihinayang na ekspresyon, kung gayon maaari lang kitang patayin. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, lumuwa ang mga mata ng babae sa isang titig na parang makamandag na ahas. Sa susunod na segundo, sumabog ang kanyang figure at agad na lumitaw sa harap ni Chinyu. Isang matalim na palad ang tumama patungo sa dibdib ni Chinyu. Malakas na sigaw ni Chinyu at agad na ikinuyom ang kanyang kamao para salubungin ito. Boom! Isang malakas na tunog ang kumalat. Napaatras ng ilang hakbang ang babae dahil sa salpukan ng kanilang mga katawan. Namumula ang palad niya. Ang tigas ng katawan, sabi ng lalaki na may singkit na mga mata. Samantala, hinaypan ng babae ang kanyang palad sa maselang paraan at naaawa na sinabi, Bata, sinaktan mo ako. Sa tingin mo, paano kita dapat parusahan? F-sick ka. Sumigaw si Chinyu at sumugod na may hawak na absolute beginning sacred fist sa kanyang kamay. Swoosh! Alam ng babae na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi tugma kay Chinyu, kaya hindi niya piniling kunin siya ng direkta. Sa halip, umasa siya sa kanyang maliksi na katawan para makaiwas. Tumayo siya sa hindi kalayuan at naaawa niyang sinabi, hindi ka marunong magmahal ng magandang babae. Hindi ka mabuting bata. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Chinyu. Sobrang bilis ng babaeng to. Sa isang kisap mata, siya ay umatras ng daan-daang metro. Ang bilis talaga niyang makadama ng problema. Tumigil ka sa paglalaro. Mas mahalaga ang misyon, paalala ng lalaking katabi niya. Napabuntong hininga ang babae at naantala ang ekspresyon, I really can't bear to kill you just like that, but I don't have a choice. Hindi mo naman ako masisisi diba? Habang nagsasalita siya, ang mga sinag ng nagyayelong asul na malamig na liwanag ay bumungad sa katawan ng babae. Agad na kumalat ang nagyayelong malamig na lamig. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang isinaaktibo ang kapangyarihan ng Divine Dragon at tumingin sa kanya ng maingat. Whoosh! Bahagyang gumalaw ang katawan ng babae, at ang nagyayelong asul na panloob na chi sa kanyang katawan ay bumaril patungo kay Chinyu ng paputok. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Dali-dali niyang ginamit ang Shrinking Earth into an inch at umatras paatras. Gayunpaman, ang malamig na liwanag na ito ay tila nakabuo ng isang banal na kahulugan habang malapit itong sumunod sa likod ni Chinyu. Hindi naman nagmamadali ang babae. Tumingin lang siya kay Chinyu na may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Tumigil ka na sa kalokohan. Hindi napigilan ng lalaki ang sumigaw. Inilabas ng babae ang kanyang dila at mahinang bumulong, alam ko. Nang matapos siyang magsalita ay itinaas ng babae ang palad niya at marahang idiniin. Sa isang iglap, naramdaman ni Chinyu ang isang makapal na puwersa na dumampi sa kanyang katawan. Boom!
Ang malaking puwersang ito ay direktang hinampas si Chinyu sa lupa. Kasunod nito, marahang gumalaw ang palad ng babae, at isang malaking puwersa ang agad na lumitaw mula sa manipis na hangin. Pakiramdam ni Chinyu ay parang mapupunit na ang kanyang apat na paa, at hindi na matiis ang sakit. Crash! Ang malamig na liwanag na sumunod malapit sa likod ni Chinyu ay sumabog din sa sandaling ito, direktang tumagos sa iba't ibang acupoints ni Chinyu at idiniin siya sa lupa. Muling lumitaw ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Ang panloob na chi ni Chinyu ay tila selyado at hindi na makagalaw. Ang babae ay dahan-daang naglakad patungo kay Chinyu na parang nasa catwalk. Nakatayo sa mas mataas na posisyon, inilantad niya ang kanyang dalawang balingkinitan at magagandang binti sa ilalim ng kanyang maikling palda. Yumuko ang babae at marahang tinapok ang mukha ni Chinyu. Bumantong hininga siya at sinabing, "Bakit ka humihingi ng gulo?" Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Tulad ng inaasahan sa isang tao sa tuktok ng martial martial realm. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Halatang hindi pa ginagamit ng babaeng ito ang buong lakas niya. Kung ikukumpara sa huling yugto ng martial martial realm, ang rurok ng martial martial realm ay halatang mas malakas. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa katawan ni Chinyu at hinaplos ang mukha nito. Yes, these strong muscles. Mukhang nag-e-enjoy ang babae. Malamig ang mukha ni Chinyu. Tahimik niyang minamanipula ang kanyang panloob na chi sa pagtatangkang masira ang acupoints. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Walang kwenta, nakangiting sabi ng babae. Lihim na inisip ni Chinyu na may mali. Ang pamamaraan ng babaeng ito ay halatang mas mahusay kaysa sa dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit mula noon. Spend a night with me. Kung pinapaginhawa mo ako, ililibre ko ang buhay mo. Ano sa tingin mo? Inilagay ng babae ang kanyang mukha sa tabi ng tainga ni Chinyu at hinaipan ang kanyang panloob na chi sa mukha ni Chinyu. Kabanata 686, nalalapit na ang pagkabuhay na mag-uli. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang lubhang kaakit-akit na alindog na hindi kayang labanan ng sinuman. Gayunpaman, ang Chinyu ay isang exception. Wala siyang naramdaman nang humarap sa tukso ng babaeng ito. Nang makitang hindi nagsasalita si Chinyu, inabot ng babae ang kanyang palad at lumitaw ang isang punyal. Kung hindi ka pumayag, maaari lang kitang patayin, sabi ng babae na may panghihinayang na ekspresyon. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kung gusto niyang masira ang acupuncture point na ito, kakailanganin niya ng ilang oras. Kaya naman, dali-dali niyang sinabi, teka, huwag kang mabalisa. Nakangiting sabi ng babae, bakit? Nagbago na ba isip mo? Nakangiting sabi ni Chinyu, iyon lang, papayag ako sa deal. Ang ganda mo, paano ako tatanggi? Oh, talaga. Naningkit ang mga mata ng babae at agad siyang napayuko. Talaga. Pitawan mo muna ako, kung hindi magiging convenient. Mabilis na sabi ni Chinyu. Nilero ng babae ang punyal. Nag-isip siya saglit, pagkatapos ay tumango at sinabing, makatuwiran iyon. Natuwa si Chinyu at agad na nakahinga ng maluwag. Madaling dayin talaga ang babaeng ito. Hanggat binuksan niya ang kanyang acupoints, magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu na magpatuloy sa pagtigil sa oras. Gayunpaman, parang nakakainis ang apat na paa mo. Putulin muna natin ang apat na paa mo, singkit na mga mata ang sabi ng babae. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Chinyu, at hindi niya maiwasang sampain, ikaw na mabisyo, bitik. Hehe, tama ka. Puputulin ko ang dila mo mamaya, nakangiting sabi ng babae. Palihim na naramdaman ni Chinyu na may mali. Nagmamadali niyang hinikayat ang kanyang panloob na chi at sinubukan ang kanyang makakaya na atakihin ang kanyang mga acupuncture point. Nang malapit ng dumapo ang punyal sa braso ni Chinyu, isang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Chinyu. Ang nakakatakot na panloob na chi ay agad na nagpaatres sa babae ng ilang hakbang. Tumayo si Chinyu mula sa lupa at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi niya maiwasang sabihin na may matagal na takot, malapit na iyon. Tumaas ang kilay ng babae at sinabing, may kakayahan ka. Ang bilis mo talagang nabasag ang spell ko.
Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Nanginginig ang palad niya at inilabas niya ang tansong espada. Pitik, puputulin ko ulo mo mamaya. Malamig na sabi ni Chinyu. Nagtataka ang babae, paano mo natitiis na gawin ito sa akin? Sige, hayaan mo akong gawin ito. Sa sandaling ito, tila hindi na ito kayang pigilan ng lalaki. Lumakad siya pasulong at malamig na tumingin kay Chinyu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang maskara. Ibibigay ko ang F-sake. Gumisi si Chinyu. Naikuyom ng lalaki ang kanyang kamao, at nanlamig ang kanyang mukha. Sok-sok? Bakit parang kumain ka na si *T? Gumisi si Chinyu. Nako, naiintindihan ko. Mag-asawa kayong dalawa, ha? Napakalandi nitong babaeng ito. Siguradong araw-araw kanyang niloloko, di ba? Sinabi ni Chinyu sa kanyang sarili, nakikita ko. No wonder galit na galit ka. Eto na, medyo miserable. Ang mga salitang ito ay lalong nagpalamig sa mukha ng lalaki. Bahagyang nanginginig ang kanyang palad, at isang pares ng guwantes ang nakapulupot sa kanyang kamao. Ang pares ng guwantes na ito ay malinaw na isang espesyal na mahiwagang artifact, kumikislap na may madilim na ningning sa kadiliman. Bagay na walang alam. Malamig na inilabas ng lalaki ang mga salitang ito, at pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Chinyu. Ang kanyang kamao, na kasing laki ng isang kasserole, ay nagdala ng napakarahas na lakas, at mabangis na humampes kay Chinyu. Hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya at nagmamadaling humawak sa bronze sword para tanggapin ang pag-atake. Klang! Kasunod ng isang malakas na tunog, isang nakakatakot na puwersa ang kumalat sa tansong espada. Ang napakalaking puwersang ito ay agad na pinilit si Chinyu pabalik ng ilang hakbang. Sobrang sakit ng kanyang palso. Napakalaking puwersa. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Hindi umimik ang lalaki at sinisingil muli si Chinyu. Ang bilis niya ay hindi bababa sa bilis ng babaeng iyon. Walang paraan si Chinyu para makatakas at mahawakan lamang niya ang kanyang espada para harapin ito. Ilang sandali, walang humpay ang tunog ng klang-klang-klang. Ang nakakatakot na lakas ay yumanig sa sapot ng hinlalaki ni Chinyu hanggang sa magkahiwalay sila. Hindi na niya mahawakan ang kanyang espada. Klang! Isa pang suntok. Sa ilalim ng suntok na ito, ang bronze sword sa kamay ni Chinyu ay direktang pinalipad. Damn it! Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chinyu. Bago pa niya makuha ang tansong espada, ang kamay na bakal ng lalaking iyon ay muling nadurog sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Chinyu kundi ang kumuukan ang kanyang kamao at tanggapin ito. Klang! Ang suntok na ito ay nagpalipad kay Chinyu, at nabali pa ang kanyang palso. Nakakatakot na lakas. Hindi maiwasang magdilim ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya namamalayan na sinulyapan ang bigot sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang lalaking bigot ay nagpapagana ng isang spell. Huminga ng malalim si Chinyu at dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Unti-unting sumabog ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Kasunod nito, biglang lumaki ang katawan ni Chinyu. Isang malaking figure ang bumungad sa kanilang dalawa. Ang spell na ito ay ang cosmic form. Ang malaking figure ay mukhang lubhang mapang api. Wow! Sobrang laki! Nang makita ito ng babae, hindi napigilan ng babae na takpan ang kanyang bibig sa tuwa. Sa tingin mo ba matatalo mo ako dahil lang sa lumaki ang katawan mo? Gumisi ang lalaki. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pagkatapos ay binasag ito patungo kay Chinyu sa isang volley. Isang anino ng kamao na may napakalakas na kapangyarihan ang gumulong patungo kay Chinyu. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at itinaas ang kanyang kamay para salubungin ito. Boom! Ang banggaan ng mga kamao ay agad na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at mga bundok. Ang lalaki ay hindi tumigil doon. Malakas na sigaw niya at mabilis na itinaas ang mga kamao. Dalawang malalaking kamao ang lumitaw sa hangin sa itaas ng Chinyu. Ang mga kamao ay kulay asul na yelo at naglalabas ng malakas na panloob na chi. Nagdilim ang mukha ni Chinyu nang maramdaman niya ang panloob na chi mula sa mga kamao. Kahit na hindi pa dumarating ang mga kamao, naramdaman pa rin ni Chinyu ang isang pahiwatig ng panganib. Boom!
Dama po ang mga kamao ng lalaki at ang mga ice blow na kamao sa hangin ay bumagsak na parang dalawang malalaking bundok. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tinalubong sila ng kanyang mga gintong kamao. Boom! Ang isang nakakatakot na panloob na chi ay agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang panloob na chi na iyon ay parang isang matalim na talim na direktang humiwa sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Ang grabo ay gamulong pababa mula sa tuktok ng bundok. Boom! Kasunod niyon ay muling sumuntok ang lalaki. Sa ilalim ng suntok na ito, ang kosmikong anyo ni Chinyu ay tila hindi makayanan ito. Bush! Kasabay nun ang pagsalakay ng babaeng iyon. Itinaas lamang niya ang kanyang palad, at maraming nagyayelong asul na matalim na talim ang namuo sa katawan ni Chinyu. Sabay silang gumamit ng kanilang mga spell, at si Chinyu ay agad na lumitaw na nasa isang nalulungkot na estado. Boom! Sa wakas, ang kamao ng lalaking iyon ay tumama sa pisngi ni Chinyu, na direktang nagpalipad sa malaking katawan ni Chinyu ng 12-dosenang metro. Supilan. Biglang sumigaw ang lalaki, at isang nakakatakot na multo ang direktang bumagsak sa katawan ni Chinyu. Tikal. Pagkatapos, naglabas ng isa pang salita ang lalaki. Ang katawan ni Chinyu ay agad na sinakal hanggang sa pumutok. Sunod-sunod pa ang pagtalon ni Sparks. Talagang malakas ang katawan ng batang ito, hindi napigilan ng lalaki na sabihin sa mahinang boses nang makita ang eksena. Tama na yan. Kapag ang isang ordinaryong tao ay sinakal, ang kanilang katawan at banal na pakiramdam ay direktang madudurog. Talagang kaya niya itong tiisin ng matagal, nagtatakang sabi ng babae. Walang kwenta. No one can survive under this technique, walang pakialam na sabi ng lalaki. Buntong hininga, sayang ang ganoong katawan, sabi ng babae na bahagyang buntong hininga. Sa hindi kalayuan, si Chinyu ay nahihirapan ng husto. Ang sobrang hindi maipaliwanag na puwersa na ito ay halos dinudurog ang katawan ni Chinyu. Maging ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tila nakakabaliw. Mahigpit na kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tumingin siya sa direksyon ng bigot sa manibela at nahihirapang sinabing, "You motherfucker, tapos ka na ba?" Hindi umimik ang lalaking bigot. Ungol pa rin ang bibig niya. Halos hindi na makayanan ni Chinyu. Isang masakit na daing ang pinakawala ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, biglang yumanig ng malakas ang formation platform. Kasunod nito, dalawang sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Pinuksan din ng lalaking bigot ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Tinitigan niya ang dalawang bangkay ng lalaki sa kanyang harapan at sinabi sa mahinang boses, "Dapat na." Kabanata 687, ang kapangyarihan ng dalawang lalaking bangkay. Dalawang maningning na sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Ang buong yugto ng pagbubuo ay umuugong, na parang nagbubuga ng malakas na puwersa. Ang kaguluhang ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng lalaki at babae. Hindi maiwasang mapatingin ang dalawa sa formation platform, nagsalubong ang mga kilay. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ng babae. Walang sinabi ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay dumaan sa formation platform. Napagtanto ng lalaking bigot ang nangyayari sa kanyang harapan. Tinulyapan niya ang dalawang bangkay sa formation platform at mabilis na umatras sa gilid. Ang dalawang bangkay ay nagniningning sa platform ng pormasayon, at patuloy na maririnig ang mga dagandong. Basag. Sa wakas, hindi na kinaya ng formation platform at nagsimulang gumuho. Isang napakalakas na puwersa ang bumagsak sa dalawang bangkay. Swoosh! Biglang bumukas ang mga mata ng mga bangkay ng lalaki. Dahan-dahan silang tumayo mula sa mga guho. Isang napakasinaunang panloob na chi ang nananatili sa paligid ng katawan ng dalawang lalaking bangkay. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at buong lakas na sumigaw, "Bilis, iligtas mo ako." Pagkatapos ng galit na dagandong, dahan-dahang lumingon ang dalawang bangkay at tumingin sa direksyon ni Chinyu. Sabik na tumingin si Chinyu sa lalaking bigot at ginamit ang kanyang mga mata para itanong kung paano kokontrolin ang dalawang bangkay ng lalaki.
Tila nakita ng lalaking bigot ang mga intensyon ni Chinyu at nagmamadaling sinabi, Chinyu, hiniram ng 2 bangkay na ito ang asensya ng iyong dugo, upang pansamantalang mabuhay muli. Kailangan mong gamitin ang iyong divine sense para kontrolin sila. Sa kasalukuyan, ang divine sense ni Chinyu ay halos madurage ng spell na ito. Kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang paghiwalayin ang kanyang divine sense. Damn it! Hindi napigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Tiniis niya ang sakit at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, pilit na hinihiwalay ang isang hibla ng kanyang banal na sentido. Sa gitna ng kanyang mga kilay, isang gintong liwanag na kasing laki ng butil ang bumungad at pagkatapos ay direktang bumagsak sa gitna ng mga kilay ng isang lalaking bangkay. Agad na lumuwa ang mga mata nitong lalaking bangkay na may kumislap na liwanag. Si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-antala pa. Agad niyang ginamit ang kanyang banal na sentido upang himukin ang lalaking bangkay na ito na maglakad patungo sa kanya. Ano ba talaga ang bagay na ito? Sa hindi kalayuan, ang mga mata ng lalaki at babae mula sa Han Palace ay puno ng pagdududa. Who cares what it is? Walang makakasira sa spell ko maliban kung isa silang martial saint. Gumisi ang lalaki. Sa sandaling iyon, naglakad na ang bangkay ng lalaki papunta kay Chinyu. Dahan-dahan niyang itinaas ang 2 kamay at hinawakan ang nagyayelong asul na liwanag. Ang paggamit ng iyong katawan upang hawakan ang aking spell ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Ang lalaking tagahan palas ay hindi maiwasang mapangiti. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Hinaglat ng bangkay ng lalaki ang nagyayelong asul na liwanag at bahagyang hinaila gamit ang kanyang palad. Ang nagyayelong bughaw na liwanag na maaaring tumakip sa langit at lupa ay napunit na parang papel. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng 2 tao mula sa Han Palace ay nagbago ng husto. Sa wakas ay nakahinga na si Chinyu. Bumangon siya mula sa lupa at unti-unting nawala ang cosmic form sa kanyang katawan. Damn it! Muntik na akong mamatay. Si Chinyu ay hindi maiwasang makaramdam ng matagal na takot. Ang lalaking may bigot ay tumakbo sa harap ni Chinyu at nakangiting sinabi, ipaubayan natin ang iba sa 2 bangkay na ito. Tumango din si Chinyu at sinabing may bahagyang pananibik, gusto ko ring makita. Anong klaseng lakas mayroon ang 2 lalaking bangkay na ito? Sa ilalim ng kontrol ni Chinyu, ang 2 lalaking bangkay ay tumalikod at naglakad patungo sa 2 tao mula sa Han Palace. Agad na pinagpag ng lalaki ang kanyang palad, at ang kanyang mga guwantes ay kumikislap sa mga sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang magandang mukha ng babae ay may bahid ng kataimtayman. Bamulong siya, Mr. Duan, masama ang kutob ko. Mabilis tayong umatras. Malamig na bumantong hininga ang lalaking tinawag na Mr. Duan, nasa tuktok ako ng Martial Marquee Realm, at masasabing walang talo sa mundong ito. Anong mga demonyo at multo? Naglalaro lang sila. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, nagsimulang lumiwanag ang mga guwantes ni Mr. Duan, at pagkatapos ay humakbang siya patungo sa mga bangkay ng lalaki. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti sa kanyang puso. Personal na nasaksihan ni Chinyu ang tigas ng 2 lalaking bangkay na ito. Kahit na ang tansong espada ay hindi man lang sila masasaktan, ngunit itong si Mr. Duan ay naglakas loob pa ring magkusa sa pag-atake. Siya ay naghahanap lamang ng kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Pilit na umungol si Mr. Duan, at ang kanyang kamao ay mabangis na nabasag patungo sa vital point ng lalaking bangkay. Klang! Isang malakas na tunog ang agad na sumabog. Ang walang kapantay na kamao na ito ay humampes ng mariin sa mukha ng lalaking bangkay. Ngunit ang nakakatakot ay ang kamao na ito ay talagang hindi nasugatan ni Katie Ting ang bangkay ng lalaki. Hindi man lang nag-iwan ng bakas. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mr. Duan. Ang kamao na ito ay naglalaman ng halos lahat ng kanyang panloob na lakas. Walang sino man sa mundo ang dapat na makapagtanggol laban dito. Pero itong kakaibang bangkay na nasa harapan niya, hindi man lang naapektuhan. Ito ay sadyang hindi makatwiran. Hindi ito maaaring totoo, hindi ito maaaring totoo. Si Mr. Duan ay hindi nakipagkasundo. Umungol siya at muling sumuntok. Pitik!
Sa wakas ay nakakilos na ang bangkay ng lalaki. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang kamao ni Mr. Duan. Biglang nagbago ang mukha ni Mr. Duan. Tinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Pagkatapos, bahagyang idiniin ng bangkay ang palad niya. Parehong durog na durog ang guwantes at kamao ni Mr. Duan. Ang paghihinagpis ay kumalat sa buong ilang. Saglit, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga. Ang bangkay ng lalaki ay hindi tumigil doon. Itinaas niya ang maputlang palad at marahang hinampas ang ulo ni Mr. Duan. Smack! Ang tila mahinang palad na iyon ay naglalaman ng 1,000 toneladang puwersa. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang ulo ni Mr. Duan ay sumabog na parang pakwan. Ang isang peak stage na martial marquee ay talagang napakahina. Tuwang-tuwa si Chin Yu nang makita niya ito. Ang lakas talaga ng dalawang lalaking bangkay na ito ay lampas sa imahinasyon. Sa hindi kalayuan, ang babae mula sa Han Palace ay may maputlang mukha. Nang masaksihan niya ang ulo ni Mr. Duan na binasag ng isang hampas, may balak na siyang umatras. Napatay mo na ang 3 miyembro ng ating Han Palace. Talagang tatandaan natin itong sama ng loob, malamig na sabi ng babae. Gumisi si Chin Yu at sinabing, kung hindi ka aalis ngayon, ang susunod na mamamatay ay ikaw. Habang nagsasalita ay humakbang na ang bangkay ng lalaki patungo sa babae. Palihim na nagngangalit ang babae. Mariin niyang pinandilatan si Chin Yu, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Pagkaalis niya, nagmamadaling yumuko si Chin Yu at inilabas ang ginintoang core ni Mr. Duan. Isang ginintoang core sa tuktok ng martial marquee realm, isang hindi inaasahang ani. Tinilaan ni Chin Yu ang kanyang mga labi at pagkatapos ay pinasok ang ginintoang core sa kanyang bibig. Purong espiritual na enerhiya ang sumabog sa katawan ni Chin Yu. Agad niyang inikot ang kanyang mental circulation technique at dahan-daang hinigop ang golden core na ito. Sa sandaling ito, sapat na si Chin Yu para tumungo sa gitnang yugto ng martial marquee realm. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Chin Yu na pansamantalang sugpuin ang kanyang paglilinang. Pinaplano niyang pumunta sa Jingdu Martial Arts Association para iligtas muna ang mga tao. Kabanata 688, gustong makipag-usap sa iyo. Ang layunin ni Chin Yu sa pagbuhay sa dalawang bangkay na ito ay iligtas si Yan Rozo. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagbuhay muli sa kanila. Ayaw mag-aksaya ng 1 minuto ni Chin Yu. O tama, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mga bangkay na ito ay maaari lamang tumagal ng 3 araw, paalala ng lalaking bigot sa kanya. Kinakalkula ni Chin Yu ang oras at tumango. 3 araw ay sapat na. Hanggat natatakot ang Jingdu Martial Arts Association, sapat na. Pagkatapos, tumingin si Chin Yu sa lalaking bigot at sinabing, ang dalawang bangkay na ito, gaano kalaki ang kapangyarihan na maipapakita nila ngayon. Ibinuko ng lalaking bigot ang kanyang mga kamay at sinabi, kung tutuusin, patay na sila, at ang kanilang katawan na lamang ang natitira. Sa madaling salita, hindi sila naiiba sa mga magic artifact. Ang lawak ng kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa lakas ng kanilang controller. Halimbawa, ang isang martial saint weapon ay magagamit lamang sa pinakamataas na kapangyarihan nito sa mga kamay ng isang martial saint. Susunod, ay isang martial marquee. Kung makuha ng inner strength master ang martial saint weapon, natatakot ako na hindi ito naiiba sa scrap metal. Bahagyang tumango si Chin Yu at halos naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng lalaking bigot. Ayon sa aking haka-haka, ang dalawang bangkay na ito ay dapat na mga tagapag-alaga ng landas. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang layunin ng mga tagapangalaga. Ang bigot na lalaki ay haka-haka. Hinawakan ni Chin Yu ang kanyang baba at sinabing, ang dalawang guardians na ito ay humarap sa isang peak stage na martial marquee na halos walang pagsisikap. Hindi dapat maging mahirap para sa kanila na makitungo sa isang martial saint. Nang marinig ito ng bigot, hindi niya naiwasang mapatawa, martial saint. Kung magagamit ng dalawang guardians na ito ang kanilang buong lakas, kung gayon ang martial saint ay isang langgam lang. Cut the crap. Inilibot ni Chin Yu ang kanyang mga mata.
Kung mailalabas nila ang kanilang buong lakas, iwanan ang maliit na Jingdo Martial Arts Association sa tabi, kahit isang bansa ay hindi dapat banggitin. Pumuti na ang langit, at nagising din si Xiaoyu mula sa kanyang pagkakatulog. Medyo mahimbing ang tulog mo. Makakatulog ka pa sa sobrang ingay, kalahating biro at kalahating seryosong sabi ni Jinyu. Pinunasan ni Xiaoyu ang kanyang inaantok na mga mata at sinabing, hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay inaantok ako at walang sigla. Si Jinyu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit ang bigot na lalaki sa tabi niya ay sumimangot. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, may iniisip. Pagkatapos, bumalik si Jinyu sa Green Moon Villa kasama ang ilang tao. Sa bulwagan, tiningnan ni Jinyu ang dalawang lalaking bangkay. Hindi niya naiwasang magtanong, Mr. Chin, sino ang dalawang taong ito? Ibinuka ni Jinyu ang kanyang bibig. Ilang sandali, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Sila, kaibigan ko sila. Ang isa ay tinatawag na Burly at ang isa ay Robust, sabi ni Jinyu. Nang marinig ito, ang lalaking bigot ay nagluwa ng isang subo ng tubig. Ang mga pangalang ito, ay napaka-down to earth. Hindi napigilan ni Jinyu na matawa. Ang lalaking may bigot ay inilibot ang kanyang mga mata at nagsabi, kung personal nilang marinig ang tungkol sa dalawang pangalang ito, sisikelan kanila hanggang sa mamatay. Si Jinyu ay lubos na nasisiyahan sa dalawang pangalang ito. Matapos magbigay ng ilang tagubilin si Jinyu kay Jinyu, handa siyang pumunta sa Jingdo. Jinyu, tandaan mo ang aking mga salita. Maaari lamang silang tumagal ng 3 araw ng higit sa lahat. After 3 days, magiging bangkay na naman sila, paalala ng bigot bago siya umalis. Huminga ng malalim si Jinyu at sinabing, tatandaan ko ito. Matapos makipaghiwalay sa lalaking bigot, sumugod si Jinyu sa Jingdo. Tuldok tuldok tuldok, Jingdo Martial Arts Association. 2 bakal na pinto na ilang metro ang taas ay lumitaw na sobrang solemna at mabigat. Sa pintuan, isang lalaki ang naninigarilyo at tumitingin sa paligid. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Zia Hang. Mula noong huli niyang mahuli si Jinyu, tumaas ang kanyang katayuan. Hindi lamang iyon, ang iba't ibang mga maharlikang pamilya ay naglalagay ng presyon sa Jingdo Martial Arts Association. Ang panlabas na presyon na ito ay halos lahat ay nalutas ni Zia Hang. Bilang resulta, ang katayuan ni Zia Hang ay tumaas ng husto, halos kapareho ng antas ni Ko Exi. Presidente Zia. Magalang na binati ng mga dumaan sa Jingdo Martial Arts Association si Zia Hang. Ang salitang, Vice President Zia, ay hindi sinasadyang nawala, at ito ay lubos na nagpasaya kay Zia Hang. President Zia, mukhang maganda ang mood mo. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang tumunog sa tainga ni Zia Hang. Nang marinig ang boses na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zia Hang. Nagmamadali siyang lumingon, at si Jinyu nga ang nakatayo sa likuran niya. Isang bakas ng kaba ang bumungad sa mukha ni Zia Hang. Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos matiyak na walang tao, hinailan niya si Jinyu sa gilid. Baliw ka ba? Nagtitipon si Ko Exi ng mga tao para hulihin ka, at nangangahas ka pa ring pumunta dito. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kaway ni Zia Hang sa mahinang boses. Napangiti si Jinyu at hindi pinansin ang pangungusap na ito. Sa halip, sinabi niya, kailangan kong problemayan si Pangulong Zia para ipaalam sa kanya na gustong makipag-usap ni Jinyu sa kanya. Nagsikip ang mga pupils ni Zia Hang, at hindi niya maiwasang magmura, baliw ka ba talaga? Sa tingin mo ba kakausapin ka ni Ko Exi? Napangiti si Jinyu at sinabing, gawin mo lang ang sinasabi ko. Alam ko na ang gagawin. May gustong sabihin si Zia Hang, ngunit sa oras na ito, may lumabas sa asosasyon. Mabilis na binago ni Zia Hang ang kanyang ekspresyon. Itinuro niya si Jinyu at sinabing, tumayo ka rito at huwag kang pumunta. Pupunta ako at ipaalam kay President ko ngayon. Tuldok tuldok tuldok. Sa oras na ito, sa opisina ni Ko Exi, mayroong 8 itim na gintong robe at 3 purple na robe. Hindi lang iyon, ngunit si Ko Exi ay may hawak ding Martial Saint Weapon. Ang Martial Saint Weapon na ito ay ang Prajna Ruler na ginamit ni Ko Exi noong araw na iyon.
Sa pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, huminga ng malalim si Ko Exi at sinabing, pinipilit ng mga maharlikang pamilya ang Jingdo Martial Arts Association na alisin si Chinyu sa lalong madaling panahon. Nanatiling tahimik ang lahat at naghihintay sa susunod na sasabihin ni Ko Exi. Nagpatuloy si Ko Exi, ngunit ang Chinyu na ito ay puno ng pandaraya. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para patayin ang apat sa ating mga purple na robe. Sa puntong ito, kinuha ni Ko Exi ang pinuno ng Prajna. Inilagay niya ang Prajna ruler sa mesa at sinabing, upang maiwasan ang anumang aksidente, humingi ako sa mga nakatataas ng isa pang martial saint weapon. Hanggat kaya nating patayin si Chinyu, kahit na mawalan tayo ng martial saint weapon, sulit ito. President Ko, mas mabuting sabihin mo sa amin kung nasaan si Chinyu, malamig na sabi ng isang lalaking nakasuot ng lila. Tama na yan. Hanggat sasabihin mo sa amin ang tungkol sa kamakailang aktibidad ni Chinyu, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Ko Exi sa malalim na boses, nakatanggap lang ako ng balita na bumalik si Chinyu sa Green Moon Villa. Got it. Hinawakan ng lalaking nakasuot ng purple ang Prajna ruler sa mesa at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, itinulak ni Ziyahang ang pinto at pumasok. Sumulyap si Ko Exi kay Ziyahang at malungkot na sinabi, sino ang nagpapasok sa iyo? Hindi ba pwedeng kumatok ka sa pinto? Lumabas ka. Gumuso si Ziyahang at sinabing, narito ako para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kailangan mo munang kumatok sa pinto. Ako ang iyong superior. Sigaw ni Ko Exi. Nagsindi ng sigarilyo si Ziyahang at direktang umupo sa tapat ni Ko Exi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, hindi mo ba hinahanap si Chinyu? Nasa entrance siya ng association ngayon. Sabi niya gusto ka daw niyang makausap. Kabanata 689, mga tagapangalaga vs Martial Saint Weapon. Nang marinig ito, napangisi si Ko Exi, Ziyahang, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Siya ba, si Chinyu, ay mangangahas na pumunta sa Jingdo Martial Arts Association? Sa una, ayaw pasukin ni Ziyahang si Chinyu. Kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Ko Exi, agad siyang tumayo at sinabing, kung ganoon ay magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Pagkasabi nito, tumalikod si Ziyahang at naglakad palabas. Kumunat ang noo ni Ko Exi. Tumingin siya sa kanyang assistant at sinabing, pumunta ka sa pinto at tingnan kung totoo ang sinabi ni Ziyahang. Pumayag naman ang assistant at saka lumabas. Makalipas ang ilang minuto, tumakbo pabalik ang katulong habang hinihingal. May malinaw na marka ng palad sa kanyang mukha. President Ko, ang Chinyu na iyon, ay talagang nasa pintuan na. Gusto ka daw niyang makausap. Ako, pinapante ko na siya sa conference room. Huminga ng malalim ang katulong. Nang marinig ito, biglang tumayo si Ko Exi, at bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mukha. Itong Chinyu, ay talagang hindi mahuhulaan, sabi ni Ko Exi na may singkit na mga mata. Pagkatapos, tumingin si Ko Exi sa mga tao sa paligid niya at malamig na sinabi, sa pagkakataong ito, dapat nating patayin si Chinyu kahit anong mangyari. Tuldok. Sa conference room. Ginawa ni Chinyu ang sarili na comfortable sa isang kaldero ng tsaa habang ang dalawang guardian sa tabi niya ay nagbuhos ng tsaa para sa kanya. Walang sino man sa mundo ang nasiyahan sa pribilehiyo na magkaroon ng dalawang makapangyarihang tao na maglingkod sa kanila. Hindi maiwasan ni Chinyu na maging proud. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng conference room. Pagkatapos, pumasok si Ko Exi kasama ang mahigit 10 tao sa likuran niya. 8 sa kanila ay nakasuot ng itim at gintong damit, at 3 sa kanila ay nakasuot ng kulay ube. Hinawakan ni Ko Exi ang pinuno ng Prajna sa isang kamay. Habang naglalakad ay nataman niya ito sa kabilang kamay niya. Chinyu, naglakas loob ka pa ring pumunta sa Jingdo Martial Arts Association. Sigurado kang may lakas ng loob, sabi ni Ko Exi na may malamig na ngiti. Umupo si Chinyu mula sa sofa at sinabing may mahinang ngiti, Ko Exi, nandito ako para makipag-ayos sa iyo. Makipag-ayos sa akin. Halos tumawa ng malakas si Ko Exi nang marinig iyon. Hindi rin napigilan ng mga naka-purple na nakasuot sa likod niya.
Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Medyo natutuwang sabi ni Koexi. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Koexi at sinabi ang bawat salita, kung papayag kang paalisin ko si Yanrozo, kaya kung iligtas ang buhay mo. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi na napigilan ni Koexi. Tumawa siya at sinabing, Chinyu, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Iligtas ang aking buhay. Ikaw lang. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Sa tingin mo ba talagang hindi ka magagapi? Anak, alam mo ba kung ano ang negosasyon? Ang isang negosasyon ay kwalipikado lamang kapag ang parehong partido, na nakaupo sa parehong mesa, ay pantay na makapangyarihan. Para sa iyo, hindi ka man lang karapat-dapat na banggitin sa harap ng Jingdo Martial Arts Association. Napangisi ang lahat at patuloy na nanunuya. Ikinaway ni Koexi ang kanyang kamay at pinalaki si Chinyu. Chinyu, inaamin ko na may kakayahan ka. Kung patuloy kang lalago, maaari mo talagang banta ang Jingdo Martial Arts Association balang araw. Pero ngayon, hindi ka qualified. Habang nagsasalita siya, isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumabas sa katawan ni Koexi. Sabay-sabay na humakbang pasulong ang mga tao sa likuran niya. Mukhang ayaw na ni Koexi na mag-aksaya pa ng oras. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, patayin siya. Oo. Sabay-sabay na naglakad ang tatlong lalaking nakasuot ng lila. Ang kanilang nakakatakot na internal chi ay humanid sa Jingdo Martial Arts Association. Nanlamig ang mukha ni Chinyu at nagutos, patayin silang lahat. Walang iwan na buhay. Nang matanggap ang utos, dahan-daang naglakad pasulong ang dalawang guardian. Sa isang sulyap, ang dalawang guardians na ito ay parang ordinaryo. Wala man lang silang kahit katiting na pagbabago-bago ng panloob na chi. Sa makatuwid, hindi nila sineseryoso ang dalawang tagapangalaga na ito. Ang presyon mula sa kanilang tatlo ay mabilis na kumalat, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga alon ng apoy. Pumunta ka sa impyerno. Pilit na sigaw ng isa sa mga lalaking nakasuot ng lila. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan si Guardian Burly. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Agad niyang ginamit ang kanyang divine sense para kontrolin si Burly. Kinuyam ni Burly ang kamay at sinuntok. Boom! Agad na dumating ang tila ordinaryong suntok sa harap ng lalaking naka-purple. Matapos maramdaman ang nakakatakot na panloob na chi sa kanyang kamao, ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila ay nagbago ng husto. Ito ay masama. Nagmura sa loob-loob ng lalaking nakasuot ng lila. Gusto niyang tumalikod at tumakas ngunit huli na siya. Tinuntok ni Burly ang kanyang ulo at pinagdurog-durog. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Koexi. Napuno ng madugong amoy ang buong conference room. Paano? Paano ito nangyari? Ang ekspresyon ni Koexi ay lubhang nagbago. Nakapatay siya ng isang kulay ube na robe sa isang suntok. Anong klaseng lakas ito? Ito ay masyadong katawa-tawa. Ang natitirang dalawang kulay ube na mga ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Hindi nila namamalayan na tumingin kay Koexi. Kinagat ni Koexi ang kanyang mga ngipin. Magsasalita pa sana siya, naglakad ulit si Burly. Iniunat niya ang dalawang palad at hinawakan ang natitirang dalawang damit na kulay ube. Pagkatapos, bahagyang iginalaw ni Burly ang kanyang mga palad, at isang malutong na tunog ng pag-crack ang nagmula sa leeg ng dalawang purple na damit. Tinurog ni Burly ang leeg ng dalawang lalaki. Ang mga katawan ng dalawang lalaking nakasuot ng kulay lila ay agad na nanghina at nasa mga kamay pa rin ni Burly. Nang makita ito ni Koexi, mas nabigla ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kailangang malaman ng isa na ang mga lalaking nakasuot ng lila ang pundasyon ng lakas ng pakikipaglaban ng Jingdo Martial Arts Association. Sa mundo, itinuring din silang mga top-notch na pag-iral. Ngunit ngayon, kaharap si Burly, wala talaga silang kapangyarihang gumanti. Paano ito matatanggap ng sinuman? Inihagis ni Burly ang tatlong katawan sa lupa, saka inabot ang kamay at diretsyong nilabas ang mga gintong core nilang tatlo. Pagkatapos, tumalikod siya at ibinigay ang mga ito kay Chinyu. Nilero ni Chinyu ang tatlong golden core at ninisyan, Koexi, may karapatan ba akong kausapin ka ngayon? Napakalamig ng mukha ni Koexi.
Kahit nabigla siya, hindi siya natakot. Ang dahilan ay may hawak na Marshall Saint weapon si Koexi. Ito ang kanyang tiwala. Pinaikit ni Koexi ang kanyang mga mata at tumingin kay Burly. Malamig niyang sabi, hindi naman masama ang iyong kakayahan. Bakit hindi ka pumunta at magtrabaho sa Jingdo Martial Arts Association? Napangisi si Chinyu nang makita niya ito. Koexi, nakikinig lang sila sa mga utos ko. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, hinisyon ni Chinyu. Nang marinig ito ni Koexi, agad siyang tumayo at sinabing, oh. Ganoon ba? Sayang naman. Kaya ko lang tiisin ang sakit at patayin sila. Habang nagsasalita siya, ang pinuno ng prajna sa kamay ni Koexi ay nagsimulang kumislap ng liwanag. Ang mga agos ng nakakatakot na panloob na chi ng Martial Saint ay natipon sa pinuno ng prajna. Ang panloob na chi ng Martial Saint ay lubhang nakakatakot. Isang kurot lang ay sapat na para manginig sa takot ang mga tao. Kahit si Chinyu ay ramdam na ramdam ang pressure ng Martial Saint weapon sa kanyang dibdib. Parang lalabas na ang dugo niya. Sa harap ng Martial Saint weapon, lahat ay dapat mamatay. Galit na umungol si Koexi at ang pinuno ng prajna sa kanyang kamay ay agad na pumindot. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa pinuno ng prajna. Dala ng liwanag na ito ang isang napakadalisay na panloob na chi ng Martial Saint habang durog ito patungo kay Burly. Kabanata 670, walang maliligtas. Ang panloob na chi ng Martial Saint weapon ay mabilis na tumawid. Isang bakas lamang ng natitirang kapangyarihan ang nagpilit kay Chinyu na umatras ng paulit-ulit. Nagmamadaling hinimok ni Chinyu si robust na hamarang sa kanyang harapan, upang labanan ang natitirang kapangyarihan ng panloob na chi ng Martial Saint weapon. Sa sandaling ito, ang panloob na chi na ibinubuga ng pinuno ng prajna ay durog na patungo kay Burly. Malamig na tumawa si Chinyu. Agad niyang ginamit ang kanyang divine sense para himukin si Burly na itaas ang kanyang palad at salubungin ito. Pinuksan ni Burly ang kanyang malaking palad at direktang hinawakan ang bakas ng panloob na chi ng Martial Saint weapon. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi napigilan ni Koexi na sumigaw nang makita niya ito. Lalong lumakas ang internal chi ng Martial Saint weapon na parang gusto nitong patayin si Burly sa isang strike. Ngunit anong uri ng pag-iral si Burly? Siya ang tagapag-alaga ng nicho ng babaeng nakamaskara, isang pag-iral na higit pa sa makapangyarihan. Ang kanyang katawan ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring masaktan ng isang Martial Saint. Ang malaking kamay ni Burly ay dumiin pasulong at madaling nakatiis sa natitirang kapangyarihan na ibinubuga ng Martial Saint weapon. Ang panloob na chi na iyon ay patuloy na umatras sa ilalim ng palad ni Burly. Agad na nanlaki ang mga mata ni Koexi, at ang kanyang mukha ay naging sobrang putla. Ano ito? Napakadali niyang naharang ang isang Martial Saint's weapon gamit lang ang palad niya. Kahit na ang kasalukuyang Martial Saint ay hindi maaaring gawin ito ng ganoon kadali, tama ba? Bago pa makabawi si Koexi, lumapit na sa kanya ang palad ni Burly. Nagbago ang ekspresyon ni Koexi, at gusto niyang tumakas. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Agad niyang hinimok si Robust na humakbang pasulong at harangan ang pinto. Malakas ang katawan ni Robust at nakaharang ng mahigpit sa pinto. Iniunat pa ni Burly ang kanyang kamay at inagaw ang pinuno ng prajna. Ikaw, ibalik mo sa akin. Agad na nabalisa si Koexi. Iniunat niya ang kanyang kamay, gustong agawin pabalik ang pinuno ng prajna, ngunit sinampal siya ni Burly. Pagkatapos, ibinigay ni Burly ang pinuno ng prajna kay Chinyu. Kinuha ni Chinyu ang pinuno ng prajna at hindi maiwasang mapangiti. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong hindi inaasahang ani. Ang Martial Saint weapon na ito ay sa akin na ngayon. Ang ekspresyon ni Koexi ay sobrang hindi magandang tingnan. Ang pagkawala ng isang Martial Saint weapon ay isang malaking bagay. Chinyu, ibalik sa akin ang pinuno ng prajna. Hanggat ibabalik mo ito sa akin, maaari akong sumang-ayon sa anumang mga kondisyon. Nag-aalalang sabi ni Koexi. Nagtaas ng kilay si Chinyu at sinabing, sige, basta hayaan mo akong kunin si Yanrozo, ibabalik ko sa iyo itong sirang ruler.
Nang ilabas ang paksang ito, agad na nagsalubong ang mga kilay ni Koexi. Tinulyapan niya sina Burly at Robust, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabing, Chinyu, imposibleng maalis mo si Yanrozo. Imposible. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Koexi, sa tingin mo ba narito ako para makipag-ayos sa iyo? Hanggat payag ako, kaya kong sirain ang Jingdo Martial Arts Association mo. Malamig na sinabi ni Koexi, bagaman hindi ko alam kung sino ang 2 taong ito, sinasabi ko sa iyo, gaano man sila kalakas, hindi nila kayang lumaban sa Jingdo Martial Arts Association. Cut the crap. Tumayo si Chinyu. Lumapit siya kay Koexi at malamig na sinabi, nilinaw ko na ang sarili ko. Hindi ako nandito para makipag-ayos sa iyo. Aalisin ko siya ngayon. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako. Pagkatapos sabihin iyon, inalis ni Chinyu ang pinuno ng Prajna at lumabas ng conference room. Nagmamadaling sumigaw si Koexi, teka. Chinyu, bigyan mo ako ng oras para pag-isipan ito. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang magpalipis ng oras? Sa tingin mo ba ako ay tulala? Malamig na sabi ni Chinyu. Ang 2 tagapag-alaga ay makokontrol lamang ng higit sa 3 araw. Hindi man lang bibigyan ni Chinyu si Koexi ng pagkakataon. Kinokontrol niya ang 2 guardian at humakbang patungo sa bilangguan. Si Koexi ay labis na nababalisa, ngunit wala siyang magawa sa 2 tagapangalaga. Kahit ang Martial Saint Weapon ay walang magawa sa kanila, kaya ano ang makakapigil kay Chinyu? Sa 2 tagapag-alaga na ito, masasabing kayang patayin ni Chinyu ang mga Diyos at Buddha kung sila ang humahadlang sa kanya. Naglakad sila hanggang sa pasukan ng kulungan at binasag ni Burly ang di umano'y hindi nasa-siren na pinto ng isang suntok. Pagkatapos, pumasok si Chinyu sa bilangguan. Chinyu, bakit ka bumalik? No way, nahuli ka na naman nila. Hindi mabilang na mga tao sa magkabilang panig ang bumati kay Chinyu na may mainit na saloobin. Isa-isang tumango si Chinyu sa kanyang ulo at saka nagmamadaling pumunta sa direksyon ng selda ni Yanrozo. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa harap ng pasukan ng selda kung saan nakakulong si Yanrozo. Nakatayo sa harap ng pinto, nagdilim ang ekspresyon ni Chinyu. Dahil walang tao sa selda na ito. Walang anumang palatandaan ng Yanrozo. Nasaan siya? Nasaan si Yanrozo? Tabik na tumingin si Chinyu sa iba pang mga bilangguan. Si Miss Yan ay dinala ilang araw na ang nakalipas, sabi ng nasa selda ng bilangguan sa tabi niya. Agad na nagbago ang mukha ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling tumakbo sa conference room. Sa conference room, iuulat na sana ni Koexi ang balita nang sumugod si Chinyu. Hinawakan niya ang kwelyo ni Koexi at malamig na sinabi, nasaan si Yanrozo? Kumunat ang noo ni Koexi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Hinawakan ni Chinyu ang leeg ni Koexi. Gustong lumaban ni Koexi, ngunit napakalakas ng kamay ni Chinyu kaya hindi makagalaw si Koexi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kinagat ni Koexi ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ano bang pinagsasasabi mo? Si Yanrozo ay wala sa bilangguan. Pilit na umungol si Chinyu, at ang kanyang pagkakahawak ay naging mas malakas at mas malakas. Namula agad ang mukha ni Koexi, at nahirapan siyang huminga. Nahihirapang sabi niya, I told you, I don't know. If the higher-ups want to take her away, they wouldn't ask for my permission. Tinitigan ni Chinyu si Koexi. Halos mawala na siya ng malay dahil sa galit niya. Ang mukha ni Koexi ay naging purple na parang masusuffocate siya anumang oras. Huminga ng malalim si Chinyu at binitawan si Koexi. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, malamig na sabi ni Chinyu kay Koexi. Huminga si Koexi at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ako ang may huling say sa Jingdo Martial Arts Association? Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Bakit kailangang ipaliwanag sa akin ng mga nakatataas ang mga bagay? Tumayo roon si Chinyu at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Ilang sandali pa, binuhat ni Chinyu si Koexi, kinuha ang kanyang damit, at naglakad papunta sa Hall of the Association.
Sa oras na ito, maraming miyembro ng asosasyon sa bulwagan. Kinakabahan silang tumingin kay Chinyu, at may bakas ng takot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Chinyu at malamig na sinabi, sabihin sa mga nakatataas ng Jingdo Martial Arts Association na dadalhin ko si Ko Exi ngayon at hilingin sa kanila na ipagpalit siya kay Yan Rozo. Kung hindi ko makikita si Yan Rozo sa loob ng 3 araw, papatayin ko si Ko Exi at sisirain ang Jingdo Martial Arts Association. Nagngangalit si Chinyu at sinabi. Pagkasabi nito, itinapon ni Chinyu si Ko Exi kay Burly. Sa mga kamay ni Burly, si Ko Exi ay parang isang maliit na sisiw, hindi makagalaw. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang tansong espada sa kanyang kamay at nilaslas. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay agad na dumaan sa bulwagan at direktang bumagsak patungo sa mataas na gusali sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng pag-atake ng espada na ito, ang bubong ay agad na napatag, at pagkatapos ay nagsimulang mag-buzz ang buong gusali. Kung hindi ko makikita si Yan Rozo sa loob ng 3 araw, walang maliligtas, malamig na sabi ni Chinyu. Ang boses niya ay nanginginig sa takot.